May tanong sa akin. Hello po, good evening po. Boss Ray, gusto ko po sanang manghingi ng advice po tungkol sa na-receive kong urgent demand letter po from Ola. May nakapangalan po doon na attorney at may case number na daw po. Gusto ko po sanang isend sa inyo yung demand letter na na-receive ko po sa email ko para po makita nyo po at mabasa. Pero hindi ko po alam kung paano po masesend sa inyo or mapapakita. Saan ko po ba isesend? Mabigyan nyo po sana ako ng advice or suggestion po na dapat kong gawin. Sana po mabigyan nyo po ako ng chance na ma-share po ito sa inyo at patulungan nyo po. Salamat po at God bless. Napakagandang mensahe po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin po natin kung yun bang na-receive po ninyo na demand letter na may nakapangalan po na abogado, nakalagay doon. At ang sabi po is, meron na raw po kayong case number. No, kung totoo po ba ito. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po ay maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po natin bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan pa utang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. So sabi nyo nga po, may na-receive kayo no, na urgent demand letter coming from dun sa Ola. At ang sabi nyo, meron po dong nakalagay na abogado. No? At ang sabi nga, meron na raw po kayong case number. Ang pinoproblema nyo po is hindi nyo alam kung saan po ipapadala no, yung demand letter na yun. Well, actually, hindi nyo na ako kailangan ipadala kasi base nga ho dun sa, sa salaysay ninyo, may sasagot na po tayo. Now, dun po sa moving forward sa iba po mga mga gusto pong magpadala ng mensahe, po pwede naman po yan no diyan sa aking email address. Nandiyan naman po yan sa description box no ng ating YouTube channel. Okay? So, simulan po natin no. So, sabi nga is meron kayong urgent demand letter. Well, actually hindi naman kailangan ilagay pa kung urgent or what. Kasi demand letter po talaga urgent yan kasi they're demanding payment. But the problem is, no, yung bang demand letter is legitimate. Okay? Kasi hindi porkit merong attorney na nakalagay dyan is legitimate na yon. Kasi po, tignan nyo ha, sa inyo namin po may case number daw. Ha? Demand letter pa lang po yung nare-receive nyo, paano kayo magkaka-case number? O, bakit ko nasabing ganon? Tingnan nyo ha. Para po sila makapaghabla or makapagsampa ng kaso, no? Kailangan po yung demand letter. O, bakit ba una case number doon sa demand letter? Sige nga po. Di po ba malabo? Okay, ito po liliwanagin natin. Para po sila makapaghabla, requirement po no, na napagpadala sila at nakapagpa-receive ng demand letter. Ngayon, kung yung demand letter may laman na may case number na kayo, mamalabo yun. No? Hindi ho legitimate na demand letter yun. Pananakot letter na naman yan. Di po ba? Kasi po, kailangan nila yung demand letter, no? Requirement kasi yun eh. Kasi po, doon mapapatunayan no, ng ating pong korte na sila po ay naniningil. No? Dinadaan po nila lahat sa sa tamang proseso. Okay? Kaya po yan, kailangan talaga ng demand letter kasama sa requirement nila yung bukod pa doon sa kanilang loan contract, no? Yung pagpapatunay na kayo may utang sa kanila. No? Hindi po basta-basta ang paghahabla. Tsaka, hindi po porket naka-receive kayo ng demand letter, meron na hong nakasampang kaso sa inyo, hindi po. Okay, liliwanagin ko po ulit. Kadami na ho nating pinagdaanan. Actually, parang naging series na ho ito. Ilang araw na ho tayo sa demand letter. Pero, gusto ko ho kasi maintindihan ninyo, kaya pa ulit-ulit ho tayo. Okay. Hindi po porket naka-receive kayo ng demand letter, may na kayo, may demanda na. Hindi po. Okay? Yung demand letter po na nare-receive po natin, okay, yung mga legitimate demand letter, ito po, no, is a notice, no, na sinasabi sa atin na, oy, dinidemand ko na,
no, yung payment. Kailangan mo na magbayad on this number of days na binigay ko sa'yo. And kailangan, syempre, detalyado doon. Magkano ba yung utang? Kailan ba ng utang yan? Ilang gaano kahaba na ba yung overdue? Okay? Importante yun. And not only that, dapat maliwanag kung sino yung nagpadala at kanino yung pinadala. Okay? Hindi ho porkit may may nakalagay na abogado, illegitimate na kagad yun. Kung inilagay lang nila yun. May po ba? Maaari nyo naman pong i-check, no, kung legitimate yung inilagay nila na pangalan ng lawyer. Kasi po, sa Supreme Court website, meron pong lawyer lists. Okay? Yan po, ipa-flash po natin. Ilagay nyo po yan dun sa sa search ng Google. Lalabas po kagad yan. Ilagay nyo po yung apelido, pangalan, tsaka yung middle name na nakalagay po dyan sa demand letter ninyo at checkin nyo po. Kung may lumabas doon, legitimate yung abogado. But, may but pa rin yan. Hindi ho tayo sigurado na affiliated sa kanila yung abogado na yun. Di po ba? Kasi yung mga bugo katabusadong online lending apps, especially yung mga illegal na yan, lahat ng kalokohan gagawin yan. Nakita nyo nga po, di ba? May case number na raw kayo. Baka lukuhan yun. Demand letter pa lang eh. Paano kayo magkaroon ng case number kung yung demand letter kapapadala pa lang sa inyo? Sige nga po. Malabo pa ho sa alkitran yan. Yang na-receive nyo po is pananakot letter. Malamang yan, may nakalagay dyan na sasampahan ka ng small claims tapa. May article 8484, di ba? Maglalabasan ka ng warrant. Makukulong ka. Damay pati pamilya mo. Yan, mga nakalagay sa demand letter eh. Yung mga demand letter ng mga bugo katabusadong online lending apps, sus Mariosep. Hindi yung demand letter yun. Pananakot letter po yun. Kasi yung mga legitimate na demand letter, hindi na ho nagsasabi ng ganun yun. Kasi direct to the point yun. Maniningil yun. At magbibigay sa inyo ng taning yun. Now, pag naka-receive kayo ng demand letter, wag niyo hong isasantabi yun. Tumalima kayo doon. Wala man kayong pera, makipag-ugnayan kayo sa kanila. Okay? Let's say, for example, binigyan kayo 5 days. Tumalima kayo, tumawag kayo sa kanila. May pera kayo o wala, makipag-usap kayo. Manghingi kayo ng payment option. Marami yung payment option. Doon sa last video natin, sinabi natin yung ibang mga samples doon. Okay? Kasi po, kailangan yung mga lending, financing, and banks, kasama sa policies and procedure nila yan. Hindi sila po pwedeng walang payment option kasi hindi naman 100% na makakabayad sakto doon sa mga due dates. Diba? Dumadaan ng tao sa agipitan. Now, pagka yung dumaan sa kagipitan yung tao na yun, dapat yung lending, yung financing or yung banks, meron silang contingency plan doon. Diba? Hindi po pwede na i-impose mo kagad yung hindi. Although yes, minsan naka-state sa mga contract yan, sa loan contract na in the event na mag-default ka o sumablay ka sa bayad, na kagad, due and demandable na kagad. Okay? Yes, talagang minsan inilalagay po yun. Pero syempre, diba? Isang buwan ka lang hindi nakabayad, due and demandable na kagad, makipag-ugnayan kayo. Kasi wala naman hong bagay, o usapin ang hindi na pag-uusapan ng maayos. Wag lang dito sa mga bugo katabusadong online lending apps dahil baka hindi nila alam ang ibig sabihin ng policies and procedure. Wala sila nun eh. Kaya nga ganyan maningil yung mga yan eh. Bardagulan eh. Walang yaan. Kaya linaw-linaw po meron pong memorandum ang SEC, yung Prohibition on Unfair Debt Collection Practices. Inilista na po yung bawal. Itong mga walang yung bugo katabusadong online lending apps, yun ang ginawa, yung bawal. Di ba? Kagaya ho niya, Di ba? Pagpapanggap yan eh. Di ba? At panghaharas yan eh. Ba't ko sinabing pagpapanggap? Hindi ho tayo sigurado na abogado talaga nila yon. Di ba? Kasi kung ikaw, legitimate na abogado, ipalalagay mo ba yung pangalan mo sa mga mali-maling klase ng demand letter? Masisira ka. Di ba?
So definitely yan, pananakot letter yan. Dun po sa nagpadala ng katanungan na abiso ko lang po sa inyo, pakalmahin nyo lamang po muna yung inyong sarili. Kasi, ano yan matataranta talaga kayo dyan. Lalo kung first time ninyo na naka-receive ng ganyan. Diba? Pero, syempre, i-maintain nyo yung composure ninyo. Now, syempre, kagustuhan natin magbayad. Pero wag tayong papasok dun sa mga tapal system kasi pag pumasok tayo dun, dahil nga gusto natin magbayad, di ba? Mangungutang tayo sa tatapal. Hindi ho yun ang solusyon. Para ho kayong kumuha ng martilyo, pinalo nyo sa ulo nyo pagka ganun ang ginawa ninyo. Di po ba? Ang gawin nyo po, makipag-ugnayan kayo sa kanila. Okay? Pagka kayo po'y hinaras, winalang niya kayo, isang tabi nyo. Di ba? Hindi ho worth it nung pangwawalang niya sa inyo o sasabihan kayo ng hindi magaganda para po masira yung state of mind ninyo. Diba mahirap po yun na stress? No? Baka magkaroon kayo ng anxiety depression. Saan tabi nyo? So, ang may papayo ko is mag-concentrate kayo dun sa inyong hanap buhay. Para ma-provide ninyo yung pangangailangan po ng inyong pamilya. Number 1 yun Now, syempre, paunti-unti, maglalabi tayo para mabayaran natin yung nahiram po natin sa kanila. At ito po ang lagi nyong tatandaan. Hindi porket may nagdaan sa fees ninyo, sa wall ninyo, hiraman nyo na kagad. Hindi po. Gawin po natin yung extra due diligence po natin. Check first. Okay? Sa SEC, kung registered yan. May certificate of authority ba yan? Kung OLA yan, may kasama ba yan sa recorded online lending platform? Okay? Pagkatapos nun, na legitimate talaga. Check mo yung apps. Baka mamaya, nanghaharas, nawawalang yan. Kasi po, hindi porkit registered yan, matino na yan. Hindi po. Marami pong registered ang mga bugok. Okay? Ngayon, kung may pera na kayo, yung pagka po yan illegal, ay balik nyo lamang po yung dinisburse sa inyo. Okay? Kung ano po yung dinisburse, yun lang po. Ngayon, kung yan ay legitimate, at nakausap nyo na, winawalang niya pa rin kayo, sundin po natin kung ano yung nasa ceiling on interest rate. May guide na tayo Ang gobyerno po natin, binigyan na tayo ng guide. Pagka yan 10,000 pababa, ang effective interest rate po is 12%. Okay? Basta hindi lalampas po ng 4 na buwan. Tapos, buwan-buwan yan, ang naidadagdag lamang po is 5% per month. Okay? Tapos, 100% lamang po nung kabuuan na utang ninyo ang po pwede nilang singilin sa inyo. Okay, hindi yung kagaya nung nakautang kayo ng ng 10,000. O let's say tumubo ng let's say 5,000 so 15,000, di ba? Doble lamang po noon hanggang 30,000 lang ho yun. 1 to sawa yun hanggang 10 years. Okay po? Iba po yung may alam. Hindi ko naman po sinabi na kabisaduhin nyo yung mga batas. Okay? Magbasa-basa po tayo. Okay. Importante lamang po, meron tayong idea. Okay, kasi po pagka wala tayong alam kahit papaano talagang ayan po, 'di ba? Makakaranas talaga tayo ng mga anxiety at depression which is iniiwasan po natin 'yan. Okay po, ang payo ko po sa inyo, paglaanan niyo po muna ng panahon o mag-concentrate kayo dun sa inyong hanap buhay na makapag-provide po kayo sa inyong pamilya. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.